Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Makinig ka sa akin. Namatay ang tunay mong ina dahil sa aksidente. Hindi totoo yan. Paano nangyari yun? Garalgal ang boses na wika niya. Kalmado na siya pero sa loob-loob niya, gusto na niyang magsisisigaw. Makinig ka sa akin. Pareho kami ng pinapasukang club ni Leandra. At nagkataon na nagkakilala sila ni Yuji at Leandra sa Japan. Yuji offered your mother to be his wife. They got engaged. But when she got pregnant, the wedding was postponed and after she gave birth. Wala pang isang taon noon. Then the accident happened. Hindi ko alam kung planado ba ang pagpatay kay Leandra o hindi lang naging maingat si Leandra kung kaya't hindi niya nakita ang sasakyan papunta sa kanya. Isang malaking bangungot iyon kay Yuji. Dahil sa pagkawala ng iyong ina. Muli itong humugot ng malalim na hininga at saka nagpatuloy. At dahil matalik kong kaibigan si Leandra, nakiusap sa akin si Yuji na maging biological mother mo. Nalaman ko na isa palang mayaman na negosyante ang ama nito. Hindi lang basta mayaman at bago yan, tutol ang mga magulang ni Yuji sa relasyon nila ni Leandra. Kaya pinaghiwalay nila ang mga ito. At hindi nila alam na nagsilang ng sanggol si Leandra na itinago ni Yuji. Hindi siya nakaimik sa mga sinasabi nito. Na tila ba parang nananaginip lang siya. Ang gusto lang naman niya ng mga sandaling iyon ay ang sumbatan ang kanyang ina. Pero bakit marami siyang nalaman na hindi dapat? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi mo dala-dala ang apelyido ng ama mo? And it's because he protected you from his family. Ang pinanggalingan ng mga angka ni Yuji ay mga halang-ang kaluluwa. Pero bakit tinatrato niyo ako na parang hindi tao? Tanong niya. Iyon lang naman ang importante sa kanya kung bakit ganun siya nito tinatrato. Hindi dahil hindi siya nito tunay na anak. Hindi ito sumagot. Nang titigan niya ito sa mga mata nito, naging malungkot ang mga iyon. Matagal na nanatiling tahimik si Marisa. Nang sa wakas ay nagsalita siya. Ang kanyang mga salita ay sinasakal ng emosyon. Dahil kinasusuklaman ko ang tunay mong ina. Kapag nakikita kita, naaalala ko lang si Leandra. Kung kaya't sa iyo ko lahat na ibuntun ang galit ko sa kanya. Dahil kay Leandra, lahat napunta ang atensyon ni Yuji na dapat ako ang nasa katayuan niya noong mga araw na yon. Dahil mas nauna kong nakilala si Yuji. And when Yuji offered me to become your legal guardian, hindi na pa ako nagpatumpik-tumpik pa. He gives me million para lang alagaan ka. At ang ikinasasama ng loob ko kay Yuji ay dahil patago ka kong suportahan. Ako at ikaw. Dahil lingid pa rin iyon sa kaalaman ng pamilya nito. Hindi lang iyon. Hindi pa niya ako nagawang mahalin. At natigil ang suportang iyon ni Judy na mamatay siya. Dahil ayokong madawit ako sa gulong kinasasangkutan mo. Kaya inayos ko ang lahat na dapat ayusin dahil kargo pa rin kita. Alam niya ang ibig sabihin ng huling sinabi nito ay ang pagpapalit ng pangalan niya. Kaya pala hindi sila makadalaw na matagal sa puntod ng kanyang ama sa Japan ay dahil sa bagay na iyon. Kung ganun, bakit hinayaan mo pa rin ako magtagal sa poder mo? Ang buong akala ko kapag napunta ka sa akin, mamahalin rin ako ng ama mo, to be honest with you. Aside from loving him, I was also after your dad's wealth. Hindi na siya nagulat sa bagay na iyon dahil ganun naman talaga ito noon pa. Hindi ko pa rin maintindihan. Matagal ako naghintay. Pero ni isang kusing maliban sa bahay at lupa,
At ang naipong pera, mula sa kanya wala akong ibang natanggap. Kung kaya't galit na galit ako sa'yo sa pagkawala ng ama mo dahil ikaw lang ang bukod tanging may kasalanan ng lahat. Sa totoo lang, hindi pa rin kaya ng budhi ko na pabayaan ka. Doon na siya tila natauhan. Talaga? Kaya ba kung kani-kanino mo na lang ako ipinamimigay? Para lang masuportahan ang mga luho mo at mabayaran ang mga pagkakautang ko sa pag-aalaga mo sa akin? Galit na sabi niya. Hindi na niya mapigilan ang hindi bulyawan ito dahil nanginginig siya sa galit. Nang tingnan niya ang mga mata nito, pagkapahiya at takot ang nakikita niya dito. Na dati mas natatakot pa siya dito at ngayon nakikita niyang umiiyak ito. Halos naging malabo na ang kanyang paningin dahil walang tigil sa pagtulo ang mga luha niya. Pinagkatiwalaan ka ng ama ko at binayaran ng malaking halaga. Pero hindi niya natanggap ang makatarungang pagtrato mo sa akin. Wala akong alam sa sitwasyon niyo noon. Akala ko dinidisiplina mo lang ako para sa ikabubuti ko. Naging mabait naman akong anak sa'yo pero bakit? Muling hagulhol niya. Hindi kayang humarap dito na may luha sa mga mata. Kung kaya tinakpan ng mga kamay niya ang kanyang mukha. I'm sorry. Basag ang boses na wika nito. Have you ever loved me? Kasi ako minahal kita na parang tunay kong ina. Eunice, I'm really sorry. Umiiyak na sabi nito at naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang balikat. Let's call it for a day. Boses na wika iyon ni Jackson. Kung kaya't mabilis siyang nag-angat ng tingin na ang akala niya ay si Marisa ang nakahawak sa kanyang balikat. I'm sorry. Hindi ko gustong abalahin kayo. Sabi ni Jackson at tinabihan siya nito. Mabuti nga sigurong makalayo siya sa babaeng ang buong akala niya ay tunay niyang ina. May gusto lang akong ipakiusap. Sabi ni Jackson kay Marisa. I don't want to be rude. Pwede bang huwag ka na munang magpakita sa asawa ko? Mariing sabi ni Jackson. Huminga ito ng malalim bago pinahid ang mga luha nito. I understand. Kung iyon ang makakabuti sa kanya. But Eunice, if you insist, please, don't hesitate to call me. Sabi ni Marisa at marahang tumalikod at naglakad papalayo. Pero bago pa man ito tuluyang umalis ay muli itong humarap sa kanya. And yes, Eunice, I did love you. Sabi nito at nagtatakbong umalis ito sa pawilyon. Habang siya ay nakatulala pa rin sa sinabing iyon ng kinikilala niyang ina. Hindi niya alam kung maniniwala siya. At kung totoo nga ang sinasabi nito. Jackson. Muling hagulhol niya at dinalhon agad siya nito ng yakap. Hinayaan nitong umiyak siya sa dibdib nito. Patawarin mo ako dahil hindi ko nalaman ang lahat ng katotohanan. Tungkol sa iyo sa simula pa lang. Napakawalang muwang at pabaya ko sa mga paratang ko sa iyo. At hindi kita pinurotektahan sa kalupitan ng mundong ito. Buong buhay mo ay sinusubukan mong patawarin ang mga taong nanakit sa iyo. Ang ginawa mo lang ay mahalin ang mga taong walang ginawa kundi saktan ka pabalik. Alam niyang awang-awa sa kanya ang asawa. Gusto kong kalimutan ang lahat, Jackson. You still have me. I promise to protect you and love you unconditionally. And you have me too. Napaangat siya ng mukha nang marinig ang boses na iyon. Ang mama ni Jackson, nakatayo sa gilid. Hindi niya alam kung kanina pa ba ito doon. Kumalas siya ng yakap kay Jackson at inayos ang sarili. Son, iwan mo muna kami. Tumango naman si Jackson. Come on, don't cry. Everything will be fine, sweetheart. Trust me with that. Pag-aalo ni Jackson. Hinalikan muna nito ang noo niya bago sila iwan ng ina nito. Magkinig ka. Alam kong baka magalit ka pa sa akin. Pumunta ako dito para humingi ng tawad. What is happening today? Hindi niya alam kung matutuwa siya sa mga nagaganap sa kanya ng mga sandaling iyon dahil kabi-kabila ang kanyang mga nalaman. Natigilan naman siya.
Naghihintay ng sagot. Ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Wala na po yun sa akin. Tipid ang ngiti na sabi niya. Kinausap ko ang anak ko kanina at inamin ko ang mga maling nagawa ko sa iyo noon. At hindi ko sinasadya na makinig sa usapan ninyo ng foster mother mo. Hindi ko narinig ang buong kwento pero alam ko, hindi ka niya tunay na anak. Hindi siya nakaimik dahil nang mabanggit na naman ito ang tungkol kay Marisa, ay muli siyang nakaramdam ng pagkahabag sa sarili. Galit na galit ang anak ko nang nalaman niya ang totoo. Ako ang nagbigay sa kanya ng maling impormasyon tungkol sa pagkatao mo. Bilang isang ina, gusto ko lang na maging sigurista sa kapakanan ng anak ko. I don't want anybody to take advantage for my son's wealth. Ginawa ko lang iyon para sa anak ko. But I exceeded my limit. Nagbulag-bulagan ako sa kagandahan dulot na ibinibigay mo sa pagdating sa buhay niya. Balang araw magiging ina ka rin at kapakanan lang ng anak mo ang gusto mo makakabuti para sa kanya. She get her point now. Para sa kanya hindi naman siya nagagalit sa ginang. Kinuha nito ang kamay niya. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Handa akong tulungan ka para mabuo ang sarili mo. I am willing to become your mother too. Hindi ko sinasabi ito ngayon dahil naaawa ako sa sitwasyon mo. Asawa ka na ng anak ko and he loves you so much. Gusto ko nang malagay sa tahimik ang buhay ng mga anak ko. Lalo na ngayon na nandito na ulit sa amin si Janos. At kung maaari, I don't want them to get involved in any of our business. Nakatitig siya sa kanya. Nag-iisip kung ano ang isasagot. Hindi siya makapaniwala sa pagiging sweet nito. Tumingin siya sa kanya na nanlalaki ang mga mata sa pag-alala at masasabi niyang nag-aalala talaga siya. I think I need you too. Sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Kung ano man ang magpapasaya sa inyo ng anak ko, then I support you both. Pero huwag kang magrereklamo kung ngayon pa lang magsisimula na akong humingi ng apo ha. Tumawa naman siya. Ilang sandali pa silang nagyakapan. Nawala ang kanyang matinding takot at nakaramdam siya ng kalayaan. Good evening everyone. Tonight, aside from bringing Janos back home, may isa pa akong gustong sabihin sa inyong lahat bago magsimula ang pagdiriwang. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Eunice nang dumapo ang tingin ni Jackson sa kanya. Pagkatapos nito magsalita sa mikropono. Nakatayo kasi ito sa stage. Lahat ng panauhin at kamag-anak ng mga Sylvester ay nakaupo na sa bangket na ginaganap sa garden ng mansyon. Eunice Sylvester sa pangatlo at huling pagkakataon ng pagtatanong ko. Will you marry me again? Dahil kung hindi ay dumiretso na tayo sa waterfall house at magkakaanak tayo kaagad. Narinig niya nagtawanan ang lahat. Just smile at me, sweetheart. You don't have to speak if you agree to marry me again. Utos nito sa kanya. Tinitigan ni Eunice si Jackson. Pabago-bagong sumasayaw ang puso niya sa dibdib. Saglit na hindi nakapagsalita at sa kakusang loob ng ngumiti dito. Nakita niya ang pagliwanag ng mukha ni Jackson at ang kasiyahan sa mukha nito. Kaagad siyang nilapitan nito at itinayo siya mula sa kanyang pagkakaupo. Napasinghap ang lahat nang lumuhod ito sa kanyang harapan. Binatawan nito ang wireless mikropono na hawak sa lamisang kaharap niya. Since you've agreed, no matter what happened in the future, sabi nito at kinuha nito ang singsing na hawak nito mula sa kaheta at isinot iyon sa kanyang daliri. Kumikislap sa gabi ang diamanting singsing na iyon sa kanyang daliri. Pero mas magniningning ang nararamdaman niyang kasiyahan dahil natupad na din ang kahilingan niya na maging maayos na sa pagitan nila ni Jackson. Muling tumayo si Jackson at hinalikan siya ng mariin sa mga labi. Narinig niya ang masigabong palakpakan sa paligid. Nagsimulang magpatugtog ang mga orkestra at dinala siya ni Jackson sa gitna upang magsayaw sa malamyos na musika. Magkayakap ang mga katawan habang isinasayaw siya ni Jackson sa malamyos na musika. I love you.
Bulong ni Jackson at pinakatitigan siya nito sa mga mata na halata ang matinding pagmamahal nito sa kanya. I love you too, my selfish, manipulative bastard. She responded at inayos ang kuwelyo nito sa suot nitong tuxedo. Is that a compliment? Kunot noong sabi nito. Yup, and that's how I love you. Simula pa lang, hindi ba? Napangiti naman si Jackson sa sinabi niya at kiniliti siya nito sa tagiliran na ikinakiliti niya. Jackson, stop that! Sabi niya dito at itinigil naman ito. Kung pwede nga lang ngayon na kita pakasalan, but grandma won't allow me to do that. Makakapaghintay naman tayo, hindi ba? Sabi naman niya. Ayaw na ulit kasi ni Lola Maria na bigla ang kasalan. Ang gusto daw nito ay iyong pinaghahandaan na maigi dahil gaganapin na sa Pilipinas ang kasal nila ni Jackson. Next month pa yun, pero hindi na ako makapaghintay. Natatawa siya sa reaksyon nito na may halong pagkainip at pagkadismaya. Bakit? Ano nakakatawa? Seryoso ako. Kung ganoon hindi ka papayag na hawakan ako hanggat hindi tayo kasal? Hagikik na sabi niya. Humiwalay naman ang katawan ni Jackson sa kanya at pinakatitigan siya. Iyan naman ang hindi ako makakapayag. Hindi pa tayo ikinakasal. Natatawang sabi niya at hinawakan ang tungki ng ilong ni Jackson. Habang ang isang kamay niya ay nakadantay sa balikat nito at ang kamay naman ni Jackson ay nasa kanyang baywang. Wala na silang pakialam kahit maraming tao ang nakapaligid sa kanila habang pinapanood silang dalawa sa gitna ng bulwagan. Dim ang ilaw at mas nabigyan iyon ng romantikong pakiramdam sa kanilang dalawa. Sweetheart, are you making fun of me? You know how much I wanted to make love to you anytime. How could I agree with that? In that innocent expression on your face, it's kept me tempting me. Jackson, wag ka namang ganyan. Kaka-engage lang natin. Let's do it in traditional way. We have to wait. I'm getting horny now. Bulong ni Jackson sa kanya. Ito na naman siya. Hindi na naman ito nakakapagpigil kapag tinataman ito ng kalibugan. Pero kapag ganun ito pati siya ay hinahihila nito. Sundin mo na lang ako. Kapag nalagpasan mo ng 1 buwan ang pagsubok ko, then kahit gabi-gabi mo akong angkinin. Napatawa naman ito sa sinabi niya. Sweetheart, isang malaking torture sa akin ang maghintay ng 1 buwan. Sigurado siya sa sarili niyang biro lang ang sinabi nito sa kanya. Kahit naman siya ayaw niya ng 1 buwan. Aaminin niya sa kanyang sarili na gustong-gusto niya ang ginagawa nila ni Jackson bilang mag-asawa. Sumunod ka na lang. Masungit na sabi niya. In that case, there's nothing I could do but taking you in bed right now. Sabi nito at walang pakundangang binuhat siya nito. Jackson, ibaba mo nga ako. Pigil niya dito. Alam kong hindi ka makakahindi kapag dinala na kita sa kama. Nakangiting sabi nito. Apo, saan mo siya dadalhin? Pigil ni Lola Maria sa kanilang likuran. I'm taking my wife on a honeymoon. We're leaving right now, so don't look for us for a while. Sabi ni Jackson at nagtuloy-tuloy lang sa paglalakad. Mayat maya napabaling si Jackson sa matanda dahil binatukan ni Lola Maria si Jackson sa balikat nito, sa hawak nitong tungkod. What? Granny? Reklamo naman ni Jackson nang humarap sila sa matanda. Hindi pa nag-uumpisa ang bulwagan at parating na si Janos. You should stay here for a while. Nangangalit na sabi ni Lola Maria. Wala pa kasi si Janos dahil galing pa ito sa kinalakan nitong pamilya at malapit pa lang daw ito sa Tagaytay. Wala naman siyang problema kay Janos sa mga nakaraang araw dahil hindi naman niya ito naabutan sa mansyon at madalas daw itong umuwi sa bahay nito sa Mindanao. Kayo na muna ang bahala dyan. Baliwala na sabi ni Jackson at akmang hahakbang ulit si Jackson nang sunod-sunod na binatukan ni Lola Maria sa ulo nito. Granny? Bulalas ni Jackson. Ibaba mo si Eunice. Utos ni Lola Maria. Napabuntong hininga naman si Jackson. Saka siya ibinaba. Napahagikik naman siya sa itsura ni Jackson na mukhang bad trip ito. Tiningnan niya si Lola Maria at nagpasalamat siya dito.
Ilayo na nga muna ninyo yung pinsan nyo. Gusto na namang bayuhin si Eunice. Natawa ang mga pinsan ni Jackson sa sinabing iyon ni Lola Maria. Dude, I think ilalayo ka namin muna sa asawa mo sandali. Sabi naman ni Horace at inakbayan si Jackson. Maging ang mga ito ay napauwi pa galing States dahil sa nalaman ng mga ito na nakabalik na si Janos. Marahas na tinanggal ni Jackson ang pagkakakbay sa kanya ni Horace. You try or else I'll smash your face. Do you think I forgot what you did in Las Vegas? Sabi ng asawa at akmang susuntukin nito si Horace nang mabilis na lumayo ito. Nangunot siya sa sinabi ni Jackson kay Horace. Ano ba kasi yun? Samantalang si Vantrix, iniabot nito kay Jackson ang wine glass. Let's go and talk some of your guests while waiting for your brother. Kayo na lang. I stay with my wife. Come on, dude. Don't be KJ. You can have your wife later. Let's entertain your investors so I could make a deal with you in the future. Napabuntong hininga si Jackson at halatang ayos siyang iwan nito. Mas mabuti na iyon na malayo saglit dito at hindi matuloy ang balak nitong gawin sa kanya. Are you sure you're alright? Sabi ni Jackson sa kanya. Tumango siya bilang sagot dito. Doon muna ako kina Lola Maria. Mainit siya nitong hinalikan sa mga labi. Wow, that was intense. Kantiyaw na naman nasabi ni Horace bago siya iwan ang mga ito. Si Natasha at Chloe naman ay nakikipagkwentuhan ang mga ito sa kabilang table kasama ang mga kaibigan ni Jackson na hindi pa taken. Kahapon lang kasi dumating ang mga ito at wala silang kapaguran sa pakikipagkwentuhan. Hi Eunice. Sina Karina at Jello. Magkasama ang mga ito at naka-apresyete pa ang kamay nito kay Jello. Paano sila naging magkasama? Kumusta? Congratulations. Bati naman ang mga ito. Salamat. Ba't wala ang bruhildang si Elena? Tanong naman ni Karina. She's in the state right now. Hindi ko alam kung kailan siya uuwi. Sabi naman niya dito. Hindi pa kasi niya nakakaharap si Elena simula nung nagalit ito sa kanya. Haharapin naman niya ang galit nito sa kanya. Oh, kawawang Elena. Akala ko ikakasal na siya ngayong buwan. Ngayong buwan nga dapat sana ikakasal sina Elena at Sandro. Naaawa din naman siya kay Elena at handa siyang magpaliwanag dahil alam niyang galit pa ito sa kanya. Babe, you're being talkative now. Let's go. Maiiwan ka na muna namin, sabi ni Jello sa kanya. Where are you taking me, Jello? Get off me. I'm still talking with her. Nagpupumiglas na sabi ni Karina nang hila-hila ito ni Jello papalayo. Napapailing na lang siya sa mga ito. Congratulations. You finally get what you wanted. Napabaling ng tingin si Eunice sa pamilyar na boses na iyon. And she was right, it was Debbie. It does really good. Pinasadahan niya ito ng tingin. Nakasuot ito ng pulang long gown habang may tangan itong glass wine. Yeah, you still look stunning. Pero mas maganda pa rin naman ako sa'yo. Napangiti siya dito at hindi pa rin nagbabago ito. Sabi mo then be it. Napakaswerte mo naman. 2 beses ka pang pakakasalan ng siraulong yun. Napairap naman ito. Well, ang siraulong sinasabi mo ay nagbago na. Napaingos naman ito. Nilapitan pa siya ni Debbie. Eunice, may aaminin ako sa'yo. Ano naman yun? Yung sinabi ko sa iyo noon na may relasyon kami ni Jackson. What I've said to you before was all just a bluff. To be honest, gusto lang kitang galitin noon. Natatawang sabi naman ni Debbie. Hindi niya alam kung matutuwa siya sa sinabi nito. So meaning, walang nangyari sa mga ito. Really? Yeah. Anyway, hindi naman si Jackson ang tipo ko. I gotta go. Hahanting pa ako ng isang Sylvester. Sabi nito at iniwanan na siya. Napapailing na lang ulit siya sa inasta nito. Congratulations. Pati sa kanya ng kaibigan ni Jackson na si Paul. Nang naglalakad na pala ito pabalik sa table niya.
na nakasalubong niya ito kasama nito ang girlfriend nito. "Thank you," sabi niya at nginitian. This is my fiancé Allison." Pagpapakilala nito sa kasama nito. "I'm Eunice. Salamat at nakadalo kayo." Nakangiting sabi niya at nakipagkamay dito. "Finally, I already met you. I didn't know you're this beautiful in person." Sabi nito na pinakatitigan siya na maigi. "Thank you, ikaw din." Nakangiting sabi ni Eunice. "Wait, you look familiar. Did we met before?" Sabi naman ng fiancé ni Paul. Pinakatitigan niya din ang babae. Pamilyar nga din ito sa kanya. Saan nga ba niya ito nakita? Nagsikin sa utak niya ang mukha nito. Tama nga siya, yung babae na naabutan niya sa opisina ni Jackson noon. So papaanong naroon ang babaeng ito sa opisina ni Jackson? Gayong kasintahan pala ito ni Paul. "Oh, don't get me wrong ha. Ikaw yung babaeng pumunta sa opisina ni Jackson noon at sinabi mong maglilinis ka?" Nahihiyang tumango siya. "Ako nga iyon." Nangunot naman si Paul sa sinabi ng fiancé nito. "Oh my God, what a mess. I think you misunderstood everything." Sabi nito na parang nakagawa ng kasalanan. "Han, I think I need to clarify something to her." "Sure," sabi naman ni Paul at hinila siya ni Allison papalayo ng kaunti kay Paul. "Actually, kaya ako nandun sa time na yon, and it's because Jackson was totally drunk. He got wasted. Hinatid ko lang siya sa opisina niya at natulog na din ako doon. Believe me, walang something sa amin. That time tinawagan ko si Paul at ipinaalam na nasa office ako ni Jackson. Ang totoo si Jackson pa nga ang dahilan kung bakit nagkakilala kami nitong si Paul." Hindi niya alam kung matutuwa siya sa sinabi nito na wala naman pala siyang dapat ikabahala. At mukhang mabait din naman ang babae. "Thanks sa paglilinaw sa akin ng totoo ha. Ang totoo talaga niyan, umiyak talaga ako noon." Nakangiting sabi niya nang maalala ulit iyon. "Oh, I'm sorry. I'm 3 months pregnant with Paul, of course. Di lang halata ang tiyan ko." Natatawa na wika nito. "Really? Congratulations." Masayang bati niya. "Thanks. Sana sunod na din kayo ni Jackson na magka-baby. And sorry talaga ha, and it's nice meeting you. You are so kind." Siguro kung ibang babae yon, malamang sinambunutan na ako. Natatawang wika nito na sinabayan naman niya iyon. "It's okay, wala na yun sa akin." Hindi na din naman niya naalala iyon. At buong puso niyang tinanggap ang pagkatao ni Jackson nang walang pag-alinlangan sa kanya. At mahalaga sa kanya ay ang hinaharap na kasama si Jackson. Nagpaalam na din ito sa kanya at siya naman ay tinungo muli ang table na kinaroroonan niya kanina. She looked around to find Jackson. At naroon na ito kasama ang mga kaibigan nito at pinsan nito. At malamang mga kapwa ni kanegosyante din ito.